Isang mainit na usapin dito sa mundo ng cryptocurrency ang legal battle po sa pagitan ng Ripple at ng US Securities and Exchange Commission or SEC. Matagal nang nililitis ang kasong ito at ayon sa mga eksperto, maaring mas magtagal pa bago ito tuluyang marisolba kumpara sa kasong kinasasangkutan ng Coinbase. Ano nga ba ang dahilan sa likod ng matagal na proseso ng Ripple versus SEC lawsuit? Ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, partikular po sa mga interesado kay XRP? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Bakit mas komplikado ang kaso ng Ripple kumpara kay Coinbase? Noong in-announce ng US SEC na iuurong na nila ang kaso laban kay Coinbase, marami ang nagsimulang magtanong kung ano ang mangyayari sa kaso ni Ripple. Ngunit ayon sa mga eksperto, hindi magiging kasing dali ng Coinbase ang pagresolba ng kaso ng Ripple. Isa po sa mga pangunahing dahilan ay ang desisyong naibaba na ni Judge Torres kung saan ay inutusan niya ang Ripple na magbayad po ng $125 million bilang penalty sa SEC. Dahil may ruling na, may mas maraming hakbang pang kailangang tahakin ni Ripple. Isa sa mga posibleng gawin ng kumpanya ay ang humiling ng penalty reduction o pagbabawas ng multa. Ngunit hindi ito magiging madali dahil kailangang pumayag ang parehong panig at yan po ang Ripple at ang SEC. Kapag hindi nagkasundo, mananatili ang penalty at patuloy ang legal battle. Ayon kay legal expert Shari, kahit na may posibilidad na magkaroon ng settlement, hindi maaring baguhin ang desisyon tungkol sa separation of sales na itinakda ni Judge Torres. Ibig sabihin, ang original ruling ay mananatili maliban na lang kung parehong partido ang magkasundo sa ibang kasunduan. Ano ang papel ng cross-appeal sa tagal ng kaso? Bukod sa penalty, isa pang nagpapahirap sa kaso ay ang tinatawag na cross-appeal. Ayon sa mga legal analyst, ang pagsasampa ng cross-appeal ay nagpapalawig pa sa timeline ng kaso. Base sa dokumento ng korte, ang susunod na deadline ng Ripple para sa kanilang apela ay sa April 16, 2025. Nangangahulugan ito na may isang taon pang hihintayin bago pa tuluyang umusad ang kaso. Ang extension na ito ay maaaring gamitin ng Ripple upang makipag-usap pa sa SEC at subukang bawasan ang kanilang penalty o makahanap ng ibang paraan para marisolba ang kaso. Ngunit hindi ito nangangahulugan na magiging madali ang proseso. Ang bawat hakbang sa kaso ay nangangailangan ng oras, lalo na't parehong kampo ay kailangang sumunod sa tamang legal procedures. Ayon kay Ginoong Bill Morgan, isang legal expert, ang bagong deadline na ito ay nagbibigay ng mas maraming oras para sa negosasyon. Subalit, hindi pa rin tiyak kung magresulta ito sa mas mabilis na kasunduan. Ano naman ang papel ng appellate court sa Ripple versus SEC case? Isa pang dahilan kung bakit mas matagal ang kaso ng Ripple ay ang pagkakasangkot ng appellate court. Ang korte na ito ay may tatlong hukom na kailangang ripasuhin at dinggin ang kaso. Dahil dito, mas mahaba ang proseso kumpara sa Coinbase case na natapos agad sa pamamagitan lamang ng settlement. Ayon kay Fox journalist Eleanor Territ, may posibilidad na subukan ng SEC na ayusin ang kaso sa district court level bago ito makarating sa mas mataas na korte. Ngunit dahil si Judge Torres ay may jurisdiction pa hanggang August 2025, maaaring magkaroon ng mas maraming pagbabago depende po sa magiging aksyon ng SEC. Sinabi naman ni Ginong Jeremy Hogan, isang legal analyst, na hindi ito simpleng kaso ng settlement or dismissal. Marami pang kailangang dumaan na proseso bago tuluyang marisolba ang kaso. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Dahil sa tagal ng kaso, maraming epekto ang maaring maranasan natin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Una, maaring magdulot ito ng mas matagal na uncertainty sa market.
Ibig sabihin, maaaring mahirapan ang mga traders na magdesisyon kung itutuloy nila ang kanilang investments kay XRP, ang cryptocurrency ng Ripple. Ang kawalan ng katiyakan sa kaso ay maaaring magdulot po ng pagbabago sa presyo ng XRP, kaya kailangang maging maingat sa pagpasok sa market. Pangalawa, kung matuloy ang penalty at hindi ito mabawasan, maaaring maapektuhan ang operasyon ni Ripple. Posibleng magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon sa kanilang serbisyo na maaaring magdulot ng epekto sa atin bilang mga Pinoy na gumagamit kay XRP para sa remittances at iba pang mga transactions. Pangatlo, kung masyadong humaba ang kaso, maaaring mawalan ng kumpiyansa ang ibang investors sa cryptocurrency market sa kabuuan. Ang anumang negatibong desisyon laban kay Ripple ay maaaring maging precedent o batayan para sa iba pang crypto-related cases sa hinaharap. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang hindi pa malapit sa pagtatapos ang kaso ni Ripple. Ang dami po ng legal complexities, kasama na ang penalty ruling, cross-appeal at appellate court involvement, kung saan ay nagpapakita na may mahabang proseso pang kailangang tahakin bago magkaroon ng final na decision. Para sa mga Pinoy crypto traders at investors, mahalaga pong manatiling updated sa mga nangyayari sa kaso. Ang crypto market ay mabilis magbago at ang desisyon sa kaso ni Ripple ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa hinaharap. Kung ikaw ay nag-i-invest kay XRP o maging sa iba pang mga cryptocurrencies, siguraduhin mo na naiintindihan mo ang risk at patuloy na sumubaybay sa mga developments ng kaso. Sa kabuuan, ang Ripple versus SEC lawsuit ay isang mahalagang paalala na ang regulasyon sa crypto market ay patuloy na nagbabago. Ang mga desisyong nagaganap sa US ay maaari pong magkaroon ng epekto sa buong crypto industry, kasama na po ang Pilipinas. Kaya't maging matalino sa pagdidesisyon at palaging alamin ang pinakabagong balita bago gumawa ng anumang financial move. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.